nagustuhan ng China ang pagpapaluwag ng Pilipinas ng mga travel restrictions sa bansang Taiwan. Kaya naman pinagpapaliwanag ang Philippine Embassy sa China sa naturang issue. Francis Riudique para sa detalye. Nagpahayag ng pagtutol ang pamahalaan ng China matapos na pahupain at paluwagin na ang travel restriction ng Pilipinas sa bansang Taiwan. Sa isang ulat ng isang pahayagan sa China, itinuring na negatibong aksyon laban sa China ang naging aksyon ng Pilipinas. Matatandaang noong 1987 ay ipinagbawal ang mga opisyal ng gobyerno sa Pilipinas na bumisita sa Taiwan. Sa naturang polisiya ay kinikilala ng Pilipinas na sakop ng Chinese territory ang Taiwan. Ngunit nitong April 15 ay naglabas ng Memorandum Circular ang Malacanang kung saan pinaluwag na ang paghihigpit sa naturang regulasyon. Sa kasalukuyan ay naninindigan at iginigiit ng Taiwan na hindi sila sakop ng One China policy. Ngunit patuloy ang pagbibigay diin ng China na sakop nila ang naturang bansa. Kaya naman pinagpapaliwanag ang Philippine Embassy sa China sa tila pagpabor ng Pilipinas sa Taiwan na kaalitan ng China. Paliwanag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang bagong regulasyon ay makakatulong umano sa Pilipinas na mapalawak ang mga oportunidad sa pag-unlad at mas malawak na pamumuhunan. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sunod na umanong aarestuhin ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte ayon sa pahayag ni Senator Amy Marcos nitong Martes. Ito ay batay sa mga haka-hakang kanyang naririnig kung saan kanyang tiniyak na sakaling ito ay maging totoo, wala siyang balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas. Aniya sa ngayon wala pang konkretong plano kung paano ito iwasang mangyari at kasalukuyan pang iniisip ang hakbang ukol dito. Patuloy naman si Senator Joel Villanueva sa pag-apela na maisabatas ang ilang mga panukala para sa ikabubuti ng sektor ng mga manggagawa. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Sa nalalapit na paggunita ng Labor Day sa May 1, ibinahagi ni Senator Joel Villanueva ang mga hakbang ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng kapakanan at kalagayan ng sektor ng manggagawa. Kabilang sa kanyang mga nabanggit ay ang patuloy na pag-apela ng senador sa Kamara na ipasa na bilang batas ang Senate Bill 2534 o ang 100 pesos Daily Minimum Wage Increase Act of 2023. Malaking tulong umano ang naturang panukala upang maibsan ang pasanin sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya, bunsod na rin ng tumataas na presyo ng bilihin. Kaugnay nito ay ang pagsasaalang-alang din sa Senate Bill 2140 o ang Establishing the Standards for a Living Wage na nag-aamyenda sa PD number 442 o Labor Code of the Philippines. Dahil anya, hindi maaaring hindi isaalang-alang ang mga negosyo dahil isa ito sa bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Kailangan anya na maging balanse ang sitwasyon sa pagitan ng mga manggagawa at mga negosyante. Bukod dito ay tiniyak din ng senador na patuloy ito sa pagsulong na maisabatas ang anti-endo bill at nais na maging legasiya ito ng kanyang pamumuno bago magretiro bilang isang public servant sa 2028. Anya mahalaga na maisabatas sa mga naturang panukala dahil kaluluwa ng bayan ang konstitusyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na tinanggal na sa pwesto ang principal na naging kontrobersyal dahil sa viral video ng isang graduation sa Antique. Ayon sa DepEd, pansamantala munang inilipat sa School Division's Office ang principal habang nagsasagawa ng investigasyon ang ahensya ukol sa naturang insidente. Naging viral ang principal matapos ang sanay masayang selebrasyon, ngunit naging masalimuot na alaala matapos na ipatanggal ang toga ng mga graduates.
Samantala, pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang publiko sa Air Quality Index bunsod ng haze na nararanasan sa ilang lugar sa Quezon City at probinsya ng Rizal dulot ng mga insidente ng sunog. Ang karaniwang indicator ng Air Quality Index ay Particulate Matter 10 micrometers o PM10 at PM2.5. Ang mga pangangati sa upper respiratory tract gaya ng sinus at lalamunan ay dulot ng PM10. Habang pag-atake ng hika at cardiovascular problems naman ang dulot ng PM2.5 dahil kaya nitong makapasok sa baga at dugo. Maaaring i-monitor ang air quality index sa inyong mga lugar sa pamamagitan ng local government units at Department of Environment and Natural Resources. Inaabisuhan naman ng DOH ang mga individual na sensitibo sa air pollution o mga may hika, pulmonary disease at ibang similar na kondisyon na maging handa sa kanilang mga iniresetang gamot. Habang pinapayuhan ng publiko na bawasan ang exposure sa haze at magsuot ng face mask. Susunod sa News Force. Lalaking namamasyal sa parke sinakmal ng buwaya. DBM pinangunahan ng PIPP Conference para sa mas malawak na sakop ng kalakalan ng bansa. Protest votes malaking tsansa na isulong ng mga Bisaya-speaking areas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.